Hey guys, ito pa isang halimo po ng 2026. Isang malakas po na gaming phone. Sa tingin ko hindi lang po basta gaming phone. I think maganda rin pong overall na specs. Na meron po napakagandang camera, display, saka syempre performance. Ito po guys ang Realme GT8 Pro. Yan siya guys. Isang mabilis na unboxing po muna. Bago po natin siya gawa ng isang mahilab-hilab na gaming test or full review. Ito po yung ating case na kasama. At kung papansin niya po natin dito po sa may likod ng case niya, mukhang natatanggal po yung takip ng kanyang camera guys dahil may nakita akong ano rito. Meron siyang screw dito guys oh. Screwdriver na maliit. Ito yan. Tingnan natin yung mismong smartphone. Ito po yung mismong smartphone natin guys. Ang pinili ko pong kulay is ito po yung color blue. Yan oh. Kung mapansin niyo po yung likod niya guys ay medyo para po siyang leather. I mean leather siya guys at meron siyang konting texture. Alam niyo po guys yung para siyang nalukot na tape. Ayun, no? Yan po yung pinaka-texture ng likod niya. Pwedeng napaka-premium na guys. Yan. At ito nga po yung papansin niyo meron po siyang tornilyuhan dito. Mukhang tinatanggal po siya. I mean tinatanggal nga siya. At dito nga po sa camera natin. Ayun, no? Meron din po siyang periscope camera dito. Naka-triple camera setup po siya. Siyempre guys, nilagyan ko na yun ng mga konting application para po maipakita sa inyo. Ito po yung ating charger. Meron po siyang 120 watts charger dito. Yan. Siyempre, understood niya para sa ganitong kalakas na mga gaming po ngayon. Ito po yung ating case. Yan no. Plain black lang siya na merong Realme po na branding. Tsaka itong, ewan ko ba kung ano yan. Ricoh HGR. Hindi ko sure kung brand ba ng camera yan. Siyempre dito po sa may build quality natin meron siyang metal frame. Yan. Medyo curious ako dito guys pero parang wala naman po siyang kasamang ibang accessories. Mukhang separate po guys kung sakaling papalitan po natin yung pinakalikod niya. Ayun, yung takip po ng camera. Dahil yung nakalagay po dito is naka-circle siya. Pero kung sakali nga po, ayun, pwede siya maging square. Hindi ko alam kung para saan ba yan. Pero try na nga natin tingnan guys. Try natin tanggalin. Kung ano ba yung itsura niya. Kung ano ba, ano kaya to. Meron kayang kinakabit na accessories dito guys. Na parang sa isang smartphone po ni Oppo ngayon na high-end din na nakakabitan po ng lens. Ito guys, tingnan lang po natin saglit. Ayun o, meron siyang, metal pala siya guys. Metal tong camera module niya na takip. Ayun o. Ayan. Mukhang meron nga siya guys na kinakabit na ano rito na accessories dahil meron siyang, ayun guys, para siyang may contact dito. Na pagka kinabit natin yun, mukhang madedetect po ng mismo smartphone na kung ano po yung kinabit natin. Pero dito nga po guys, ayun, no? Para lang po siya doon. Pero ewan ko lang kung meron, pero piling ko meron tayong mabibiling accessories para dito. Pero sa ngayon po, wala pa po tayo ng accessories na pa kinakabit dito guys. Mukhang same po ni Redmi K90 Pro Max na meron pong Bose speaker sa may likod. Mukhang itong itong Realme GT8 Pro. Meron din po siyang kakaibang features dito. Pero sa ano po siya guys, sa may camera siya. Yung pinaka features niya. Nakakabitan nga po siya ng accessories. Ayan o. Pero, ewan ko lang guys, maybe sa ibang mga nagre-review, makita nyo yun. Pero sa atin, baka hindi ko yun magawa ng review. Kung ano man pong accessories yung kinakabit dito. Di siguradong medyo mahal yan kung bibili tayo. Kumbaga, i-review lang po natin yung Realme GT8 Pro. As casual user lang po. As bumili lang po ng simpleng smartphone na ganyan. Then yung mga accessories, check nyo lang po sa ibang mga review kung sakali pong meron silang review na meron pong accessories na kasama itong mismong Realme GT8 Pro. Pero dito nga po guys, ito po yung mismong display natin. Yan po siya guys oh. Actually medyo iba po siya sa may Realme GT7 Pro na medyo curve po yung mga gilid niya. Dito po sa may GT8 Pro, flat display na po siya almost. I mean, 100% flat display po siya. Unlike po sa may GT7 Pro na curve po yung kanyang mga display dito. Kumbaga hindi naman siya curve yung 7 Pro.
Sadyang may konting curve lang po siya para sa pinaka-premiumness. Pero dito nga po sa mga GT8 Pro, flat na po siya. Yan siya guys, oh. Nalagyan ko na po siya ng ibang mga application, saka naglagay na rin ako ng Antutu benchmark stress test sa kanya para po ipakita sa inyo. Ito guys yung kanyang score, oh. Napakataas niya. Para sa may 3.8 million na score, kulang 4 million po siya. Ito pa guys yung ating full specs. Ayan, oh. GT8 Pro, syempre 12256 po yung kinuha ko. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ito po guys yung malaking improvement sa kanya. Mula sa may 6.5 mAh siya battery sa may last year model, naka 7,000 na nga po siya. Pero kung i-compare nga po natin sa ibang mga smartphone, yung iba po guys kulang 8K na yung mga battery. Pero dito po kay Realme is 7,000 po siya. I think hindi naman na problema yan. Ito po yung ating camera. Meron siyang 32 megapixel na front selfie camera, 50 megapixel na main camera, isa pang 50 megapixel siguro isang ultra wide dyan. Din ito po, mukhang 200 megapixel po siya na periscope camera. Alamin na lang po natin yan sa may pinaka full review po na mismo smartphone na to. Mukhang halimo po itong camera guys ng GT8 Pro. Mukhang mas maganda pa siya sa may nakaraan review natin na Redmi K90 Pro Max. Pero syempre guys, magkaiba po yung smartphone na yan. At sa mid-display natin, meron po siyang 6.79 inches. Ayan. Tingnan natin yung ibang specs niya sa kanyang display. Eto guys. Napansin ko lang to guys, meron siyang ibang mga features dito pa sa display niya. Meron po siyang AI Hyper Clarity. Ayan. Mukhang mas magiging malinaw at mas magiging detail po yung screen natin. Tapos meron din po siyang AI Always On HDR. Ayan. Mukhang magagamit nga po rin ito guys sa mga video po na pinanonood natin. Kumbaga kung mahilig po tayo manood ng video, yung magandang video po na panonoorin natin, mas gaganda pa dahil nga po sa may features na yan. Ito pa po guys yung Hypermotion. Siguro guys yung ibig sabihin na to is based on video frame interpolation technology. Siguro ang ibig sabihin na to, kumbaga kung meron tayong 60 FPS na gameplay, siguro kaya niyang gawin na 120. Depende po sa gusto natin. Yan. Or sa video po. Ayun yung pula. Kaya niyang i-boost yung 30 FPS na video to 60. At kaya niyang i-boost yung 60 to 120. Grabe yan guys. Siyempre meron tayong resolution dito na settings na 1.5K na resolution. Grabe guys, mas mataas po yung resolution ng Realme compare po kay Redmi. Siyempre yung ating refresh rate. Ito pong refresh rate natin guys is meron po siyang 144 Hz sa refresh rate. Siyempre, expected na po yan para sa isang Realme na gaming phone. Talaga napakaganda po ng display niya. Yan nga po guys yung ating Antutu score. Yan, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yung ating GPU, meron po siyang Adreno 840. Dito po sa may memory natin, siyempre flagship pa rin yan. LPDDR5X. Siyempre sagad yan. Kung ano po yung pinaka high-tech na available na RAM sa kanya, yan po yung ibinigay ni Realme sa atin. Siyempre mabilis din po na storage type UFX 4.1 yan, siguro 4.2 pa. Kaya talaga mabilis mo mag-open yung mga application natin. Then sa kanyang Android version, siyempre naka-Android 16 yan. Same po ng mga bagong lumalabas po ng mga gaming po ngayon. Puro na po mga updated yung kanilang mga Android version to the latest guys. Yan po guys yung isang mabilis muna na unboxing sa kanya. And quick specs po natin ng Realme GT8 Pro. Yan po guys yung ibang mga tetestingin natin. At syempre maglalagay din po tayo dito ng isang, mga emulator para po mas makita natin yung pinaka-performance niya. At dito po ako curious guys, dito po sa kanyang periscope na camera. Mukhang meron po siyang 200 megapixel. Ang masakit lang po guys, hindi ko po siya maiko-compare sa may Redmi K90 Pro Max dahil nga po naibenta ko na po siya kanina. Dahil syempre kailangan po natin bumili ng bago at kailangan ko po muna pakawalan yon si Redmi dahil nga po tapos na nating i-review. At ngayon po, ito po ngayon yung i-review natin. Yun po muna guys yung mabilis sa video natin. Palik na po yung muna yung video natin guys. Thanks for watching.